pinag-uusapan po natin, ano nga ba ang sekreto upang maranasan natin ang sagot mula sa Panginoon sa anumang ating sitwasyon, maging sa ating nararamdaman sa ating physical na katawan. Sa kapatid na JC Prado, God bless you. Meron po akong babasahin sa inyo dito sa Mateo, Kapitulo 9, talatang 27. Ganito po ang sabi. Pag-alis ni Jesus doon, sinundan siya ng 2 lalaking bulag. Sumisigaw sila habang nasa daan, Anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, Naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Opo, Panginoon, sagot nila. Hinipon niya ang kanilang mga mata at sinabi, Mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya. At nakakita nga sila. Dito po sa magandang hapon sa kapatid na Joaquin, kapatid na Virgie, at ganyan sa kapatid na Pops, God bless you. Dito, pinag-uusapan po natin, ano ba ang sekreto para matanggap natin yung himala ng ating Panginoon, yung sagot ng Diyos sa anumang ating idinudulog sa Kanya. Anumang problema yan, ganun din sa karamdaman. Itong nakaraang sunod-sunod na araw, simula po nung Lunes at ngayon ay Miyerkules na, binanggit natin, merong paralitiko, nakasumpong sila ng kagalingan dahil nanampalataya. Pero tingnan natin paano nila in-express yung kanilang panampalataya sa Panginoon. Nagpunta sila sa Panginoon. Dinala yung paralitiko sa Panginoon at nakasumpong ng kagalingan. Tapos binanggit rin natin yung babaeng dinudugo. Tingnan niyo yung kanyang pananampalataya. Sa kabila na mahirap yung kanyang sitwasyon, sa kabila na hindi madali yung kanyang pinagdadaanan, dahil talagang naniniwala siya, pinatunayan niya yung kanyang pananampalataya kahit na napakahirap para sa kanya dahil sa kanyang karamdaman. Kasi ang sabi niya, 12 taon nang dinudugo. Pero ano nangyari? Sabi niya, 12 taon nang dinudugo. Pero ano nangyari? Lumapit siya sa Panginoon at nakasumpong ng kagalingan. Sa kapatid na Evangeline, God bless. Kapatid na Reggie, God bless. Kapatid na Esther Jenna, God bless you. Nakasumpong ng kagalingan. Bakit? Yung kanyang pananampalataya, pinatunayan niya na kahit na mahirap, pumunta siya kung nasaan ang Panginoong Hesus at nakipagsiksikan siya roon, mahawakan lang yung laylayan. Ngayon, dito naman, mayroong 2 bulag na sumunod sa Panginoon pagkaalis niya doon sa lugar na kung saan nagpagaling siya ng babaeng 12 taon ng dinudugo. Meron naman dito, 2 bulag, sumigaw ng sigaw. Sabi niya, sumisigaw sila habang nasa daan. Anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Ang Panginoong Hesus ang kailang kinakausap. At kung papansinin natin, dahil talagang naniniwala sila, dito ipinakita nila kung ano yung klase ng pananampalatayang meron sila. Kaya sumigaw sila sa Panginoon. At kung papansinin natin, hindi naman kagad sila pinagaling ng Panginoon eh. But because they believe that Jesus can heal them, what they did is they continued to shout and at the same time they followed Jesus. Hindi lang sila sumigaw para mapansin sila ng Panginoon. Kung hindi, sumunod sila sa Panginoon kasi pansinin niyo na habang doon sa daan, sumisigaw na sila. At hindi sila pinagaling ng Panginoon habang nandun sa daan. Anong sumunod na nangyari? Ang sabi diyan, pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya yung mga bulag. Ibig sabihin, nasa kalsada pa lang, sumisigaw na sila. Pero hindi pa rin sila pinagaling doon ng Panginoon. Pero hindi sila huminto. Bakit? Sumunod pa rin sila. Bakit? Naniniwala sila na nagpapagaling ang ating Panginoon. Kaya nung pumasok na ang Panginoon sa bahay, hindi sila nagpaiwan doon sa labas, sumunod rin sila. At nung nandun na sila sa bahay, saka pa lamang sila tinanong ni Jesus. At ang sabi, naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Tingnan nyo, no? Nasa kalsada pa lang ito. Sumisigaw na. Hindi sila kinausap kagad ng Panginoon doon. At hindi sila nawala ng pag-asa. Pumasok ang Panginoon sa bahay at pagkatapos, sumunod sila.
At nung nandun na sila sa bahay, talagang nakita ng Panginoon, talagang naniniwala sa akin ito. Kanina sigaw ng sigaw doon sa kalsada. Hindi ko naman sila kinausap ron, hindi ko rin naman sila pinagaling doon. Bagkos, dumiretso ako sa bahay at pagkatapos, sumunod pa rin sila. Kaya, isa lang sinabi ng Panginoon, naniniwala ba kayo? Kaya ko kayong pagalingin. Yan din itanong sa atin. Do we believe that Jesus can answer our prayer? Do you believe that nothing is impossible with God? That when you call upon His name, He will answer you favorably according to His will? Kaya diyan, nakita natin. Kaya nung pumasok na sa bahay, tinanong sila ng Panginoon, naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Anong sagot ng ano? Opo. At pinatunayan talaga nila yung kanilang paniniwala kasi nandun pa lang sa daan, tumatawag na sila, hindi sila kinausap doon ng Panginoon. Bagkos, naglakad ng patuloy ang Panginoon at pumasok doon sa bahay. Hindi dahil sa hindi sila pinansin ng Panginoon. But God want to test their faith. Naniniwala ba talaga sila? Do they really believe Jesus can heal them? At nakita ng Panginoon, ba, totoo nga ito. Naniniwala. Kaya nung sabi ng Panginoon, hindi po niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya. Sabi ng Panginoon, mangyari sa inyo yung ayon sa inyong pananampalataya. Ano ba kailang pananampalataya? Tuloy-tuloy kami susunod sa Panginoon. Nasa kalsada siya, naniniwala mo, kasunod. Pumasok sa bahay, susunod kami. Bakit? Alam namin, naniniwala kami sa Kanya. At anong sabi sa verse 30? Sabi sa verse 30, binabasa po natin, Matthew 9:27. Ngayon, nasa 13 tayo. At nakakita nga sila. Bakit sila nakakita? Kasi sabi ng Panginoon, mangyari yung ayon sa inyong pananampalataya. Ano ba ang kailang pananampalataya? They believe Jesus can heal them. Hinipo ng Panginoon yung kailang mga mata at nakakita. Mga kapatid, nakita natin kung paano sinasambit sa pamamagitan ng gawa. Action with living faith in God knows no defeat. Kailangan yung pananampalataya may kasamang gawa. Kagaya ng paralitiko, pumunta kung nasaan ang Panginoon. Gumaling. Yung babae nakipagsiksikan kahit mahirap para sa kanya dahil talagang mahina na yung kanyang katawan. But because she believed that Jesus can heal her, kaya talagang lumapit siya. Ganon din itong dalawang bulag. Sigaw ng sigaw. Hindi pinansin doon sa kalsada, pumasok ang Panginoon sa bahay, pumunta pa rin. Dapat gaya ng ating pananampalataya. Lumapit ka sa Panginoon, parang walang nangyari. Huwag mo sasabihin parang walang nangyari. Ang sasabihin mo, alam ko, Panginoon, narinig niyo ako. Alam ko, Panginoon, sasagutin niyo ako. Alam ko, Panginoon, sinagot niyo na ako. Kung hindi ko man naramdaman ngayon yon, marahil meron kayong gustong makita sa akin. Pero ano man ang sitwasyon, naniniwala ako, narinig niyo ako, at kaya niyong sagutin ang aking panalangin. Kaya mga kapatid, ngayong oras na ito, ganong kahirap yung inyong kahilingan sa Panginoon? Ayon sa inyong pananampalataya, masasagot yung inyong kahilingan. Sapagkat ang Diyos ay sumasagot sang-ayon sa ating pananampalataya sa Kanya. Kaya, ano man ang inyong problema o kung meron kayong karamdaman, believe with all your heart. And according to your faith, your prayer will be answered. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na napakabuti, pinupuri namin kayo at pinapasalamatan. Tinadakila at niluluwalhati. Nihiling namin, Panginoon, na sa oras na ito, na kayo ang patuloy na kumilos, kayo ang patuloy na gumawa at patuloy na manguna. We believe with all our heart that you are God, nothing is impossible with you, and you can heal us sa aming mga sakit at karamdaman. And you can answer us sa anumang aming sitwasyon at problema. Lumalapit po kami sa inyo. Ama, sa oras po na ito, sino man ang merong karamdaman, dinalapit ko po sila sa inyo, Panginoon. Kayo po ang patuloy na kumilos sa kanila.
At kung sa oras na ito, may mga kapatid na may problema sa kanilang mga mata, according to their faith, touch them, Lord, and heal them, Lord. In the name of Jesus, kayo po ang kumilos, kayo po ang gumawa, sapagkat walang imposible sa inyo. Kaya sino man yung merong nararamdaman na problema sa kanyang mata, dahil ko pa nga ng pagkilos, paghipo nyo at pagpapagaling. Sino man yung may nararamdaman na nasakit sa kanyang ulo, sa kanyang likod, sa kanyang batok, I pray for your touch. I pray for healing, O God. At yung namumroblema dun sa kanyang problema sa trabaho, Lord, tinataas ko po sila sa inyo. Kayo po ang kumilos at gumawa. And I also pray, Father God, favor from you and favor from men doon sa mga may sitwasyon sa kanilang trabaho at namang problema. May they experience your favor and favor from men. Sumagana po sa kanila. Salamat po, Ama, sa oras na ito. Pinupuri namin kayo, dinadakil at niluluwalhati. And by faith, we claim that you hear us and you answer our prayers. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Magandang hapon sa kapatid na Rochelle Nopre, God bless you. Sa kapatid na ang Pastora Jenilyn Balyao, God bless. Kapatid na Antoinette, ang kapatid na Avi de Chapes, God bless you. At sa iba pa natin mga kapatid na sumubaybay sa atin, kapatid na Michelle, God bless you. Pastor Gilbert, God bless you. Kapatid na Marilyn Monteverde, God bless you. Sister Tess Meneses, God bless po. Pagpalain kayo ng Panginoon. At sa bawat isa pong sumusubaybay sa atin, ano man ang inyong sitwasyon, lagi pong tandaan, just believe with all your heart, and according to your faith, your prayers will be answered. God bless po. Muli, ito po ang inyong likod, Pastor Joseph Masaredo, na lagi nagsasabi, may pag-asa sa Panginoon. God bless you.